Ano nga ba ang nangyayari kay XRP ngayon? Mga ka-crypto, meron po tayong mabigat na balita ngayon dito. Ayon po sa finance expert na si Zacchaeus Ogunjobi, may malinaw na sinyales na ang hangin sa crypto market ay nagbabago. At sa XRP, parang tahimik na naghahanda para sa malaking para po sa kanyang malaking galaw. Sa technical charts, may pattern na unti-unti pong lumilitaw. At ayon po sa crypto analyst na si Steph is Crypto, hindi ito distribution phase. Sabi niya, malinaw na wake-off reaccumulation ang nangyayari. Ibig pong sabihin, imbis na top na ito, naglilinis lang sa XRP, nire-reset ang momentum at nagpapalakas bago umatake pataas. At ayan, ngayon ang sunod po nating katanungan ay bakit reaccumulation at hindi po ito redistribution? Si Steph ay matagal nang nag-o-observe ng mga chart ni XRP. Sabi niya kung titignan mo ang sideways trading, paulit-ulit na na-test ng supports at saka resistance at halos walang volatility. Textbook reaccumulation daw ito. Walang euphoria, walang hype, halos zero retail interest. Para po sa kanya, yan ang pinakamalakas na sign sa smart money ang kumikilos. Ito po ang pinakamalakas na sign na smart money po ang siyang kumikilos. Sa technical analysis, kapag tahimik po ang retail, kadalasan nagbabackload ang mga institutions. At habang inaabsorb po nila ang supply mula sa mga weak hands o yung mga may mahihinang kamay, mas humihigpit po ang structure, mas tumitibay ang foundation at mas nagiging explosive ang susunod na rally. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng the whisper before the breakout? Ayan, isa pang malakas na argument ay ang bullish divergence sa RSI. Habang gumagawa ng lower lows ang presyo, mas mataas ang nagiging RSI lows. Para kay Steph, parang sumisigaw ng mahina si XRP. Sabi po niya, weakened seller momentum ang nakikita niya at lumalakas ang buyer pressure. Para po itong whisper o bulong na nagsasabing, handa na akong bumawi. Malinaw sa chart na pagkatapos po ng malayong pagtakbo noong 2024, nag-plateau itong si XRP sa isang zone kung saan puro consolidation ang nangyari. At kung totoo po ang divergence, maaaring yan ang signal na pagod na ang mga sellers at naghihintay lang ng spark ang bulls. Ngayon, bakit po ba napakahalaga ng reaccumulation phase? Kahit simple pong pakinggan, ang wake-off reaccumulation ay isa po sa pinaka-importanting structure sa trading. Hindi po ito top, hindi rin ito bearish reversal. Isa lang itong pahinga sa gitna ng uptrend. Kapag nangyari ito, ibig sabihin nag-a-absorb ang mga malalaking players ng supply. Habang ginagawa po nila yan ng tahimik, hindi napapansin ng retail na unti-unting nawawala ang selling pressure. Kapag nabuo po ang structure, kadalasan ang breakout ay mas mataas kaysa sa previous highs. Kaya kapag tama po ang basa ni Steph, ang consolidation range ay nasa $2 to $3.30. Yan, kung saan ay maaari pong maging launchpad para sa mas mataas pa na presyo ngayong susunod na taong 2026. Ano naman ang mga Fibonacci projection dito? At ang sabi po rito ay ang $7.50. Ayan, may iba't ibang analyst po na nag-overlay ng Fibonacci levels sa structure.
At marami pong projection ang nagtuturo sa target zones na malayo po sa kasalukuyang presyo. Isa po sa mga pinag-uusapan ay ang possible long-term target na nasa $7.50. Basta't hindi po masira ang support at maging malinis ang breakout. Hindi po ito guarantee, pero kapag tumama ang structure sa tamang conditions, posible pong maabot ang ganitong levels. Ayon po sa data, ang buong taon ng 2025 ay halos naging $2 to $3.30 na consolidation. At kapag isang taon kang nag-ipon po ng lakas, hindi po biro ang magiging reaksyon kapag nag-breakout ka sa itaas. Ano naman ang macro tailwinds at bakit pabor ito kay XRP? Hindi lamang po technicals ang pumapabor kay XRP. Ang global macro trends ngayong 2025 ay unti-unting bumabalik sa mga risk assets. Habang lumuluwag ang monetary tightening, mas lumalakas po ulit ang appetite ng mga investors. Dagdag pa riyan, tumataas ang institutional interest sa mga digital assets. Kapag pinagsama mo ang technical setup plus macro optimism plus institutional inflows, lumalakas po ang confluence sa possible breakout. At dahil sa XRP ay may hybrid utility narrative at growing institutional adoption, natural lamang na siya ang isa sa pinaka-sensitive sa ganitong environment. Ang bullish macro ay parang gasolina sa magiging susunod na rally. Pero may warning po. Hindi po guaranteed ang daan. Hindi ito sure win. Ayon po sa mga analyst, kahit solid ang reaccumulation case, pwede pong mag-fail ang setup kapag bumigay ang key support. Ang danger zone ay nasa $1.60 to $1.70. Kapag nabasag po iyan, pwedeng humaba pa ang consolidation o worse, magkaroon ng sell-off. Sa itaas naman, kailangang malampasan po ang $2.90 to $3.30 na mga resistance. Ilang beses nang na-reject dyan sa XRP. Para kay Steph, game of probabilities ito. At kahit bullish po siya, sinasabi niyang dapat alerto ang mga traders at mga holders. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, malinaw po ang narrative. Isang taon na nag-stay si XRP sa consolidation. May bullish divergence sa RSI, may wake-off structure na lumilitaw or lumilinaw, may macro tailwinds. Kaya para po sa mga maraming holders, ito ang quiet before the storm moment. Tahimik lang, walang hype, pero punong-puno ng build-up. Pero tandaan po natin, ang probabilities ay hindi po guarantees. Kung tama po ang basa, ang susunod na breakout ay hindi po basta rally. Maaari itong maging cycle-defining move. Kaya kung XRP holder ka, maging alerto ka. Dahil sabi nga ng mga analyst, when XRP is quiet, it is preparing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.